Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Yun lang po, paki-subscribe, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito naman kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng mga makakarinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan. Dito sa Isayas Kapitulo 44 versikulo 9 hanggang 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebolto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Yan ang sinasabi rito. Mga bulag, mga hangal ang mga sumasamba sa rebolto. Yan ang sinasabi rito. Ito salita ng Diyos. Hindi ako ang nagsalita nito. Ang Diyos ang may sabi nito. Yan ang sinasabi sa versikulo 9. Mga bulag, mga hangal ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. 10. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebolto para sambahin. Walang idudulot na mabuti para sambahin ang mga Diyos-Diyosan. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Walang idudulot na mabuti para sambahin ang Diyos-Diyosan. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 10. 11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito'y tao lamang, kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin, ay matatakot din at mapapahiya. Magsama-sama man sila, pero matatakot din at mapapahiya. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 11. Lahat magsama-sama, pero pag humarap sa Diyos, mapapahiya din. Yan ang sinasabi rito. 12. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis sa paggawa nito. Siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Tao ang gumawa ng mga rebolto. Nauuhaw, nagugutom, napapagod. Dahil tao ang gumagawa nito. Kaya ang sabi, mapapahiya lamang ang mga
sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito masakit ito mga kapatid kaibigan, pero ito katotohanan. Huwag lang kayong magalit dahil ito salita ito ng Diyos. Ipinahayag ito para tayo ay makaiwas sa parusa ng Diyos. Masakit talaga ang katotohanan, pero ipahayag ito dahil para tayo mamula tayo at makaiwas sa parusa ng Diyos. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito. Gusto ng Diyos na ang tao ay makakilala sa Diyos. Siya ay sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Ayan. Sambahin natin ang Diyos. Huwag tayo maglagay ng mga ribolto o mga Diyos-Diyosan sa ating harapan. Dahil ang Diyos ay nagagalit. Nagagalit ang Diyos. Dahil mapanigbuguin ang Diyos. Dahil gusto ng Diyos siya lamang ang sambahin. Wala ng iba. Dahil siya ay makapangyarihan. Siya ay Diyos na tagapagligtas. Ayan. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Last verse, 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Ang karpentero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang ribolto. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pag natapos na ng ginawa ang ribolto, magandang ribolto, ilalagay niya sa kanyang bahay. Doon haharap at manalangin sa ribolto. Kaya nga ayaw ng Diyos yan, mga kapatid kaibigan. Dahil walang kabuluhan ang mga ribolto. Hindi sila makakakita, hindi sila makakagalaw, hindi sila makapagsalita. Kaya ayaw ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, buksan natin ang ating isip, buksan natin ang ating puso nga maluwag sa ating loob na tanggapin ang salita ng Diyos. Huwag tayo magalit dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Higit nga nakakaalam ang Diyos. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Pati buhok natin bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Huwag tayo magagalit. Ano man ang sinasabi rito, paniwalaan natin ito. Dahil ito, salita ng Diyos ito. Katotohanan ito. Pinapaiwas tayo ng Diyos nito mga ribolto. Ayaw ng Diyos na tayo ay humarap sa mga ribolto. Dumadalangin sa mga ribolto. Ayaw ng Diyos yan, mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pag-iwas para hindi tayo maparusahan sa oras ng paghukom. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Mga kapatid kaibigan, ipinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Binayaran ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng kasalanan ng tao. Bayad na. Dahil si Kristo ang nagbayad. Ano ang binayad? Ang kasalanan ng tao? Buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang hinugas? Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Yan tayo mga kapatid, kaibigan. Sumamba sa tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya siya lamang ang tagapagligtas.
Wala nang iba. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang mananalig sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Tanggapin natin ang ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan natin ay makasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, kaibigan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito, pag kayo ay naniniwala at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kayo ay may buhay na walang hanggan. Kayo ay nakatawid na sa kamatayan. Kayo ay nagiging bagong nilalang na. Basta kayo ay naniniwala, kayo ay tumanggap kay Kristo, tiyak ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay libre. Si Hesus Kristo ang gumawa nito. Sa anong paraan? Sino ang tagapagligtas? Si Hesus Kristo lang. Yan. Diyan tayo naliligtas sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap, anong gagawin natin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Dahil paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nagiging bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang kahalagahan ng bautismo. Namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Anong sunod gagawin? Sundin ang kanyang mga utos. Itong ating pinag-aralan ngayon, nasa utos ito. Pangalawang utos ito. Ang huwag tayong ng mga ribulto o larawan o mga Diyos-Diyosan o imahen. Yan, utos ng Diyos yan. Pangalawang utos yan. Dahil magagalit ang Diyos pag sumamba tayo sa mga ribulto o mga Diyos-Diyosan o mga imahen. Galit ang Diyos yan. Kaya nga, ang sabi sa Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag mga Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asupre. Iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin ito mga kapatid kaibigan hanggat tayo ay buhay pa. Dahil baka abutin tayo ng ating kamatayan, di tayo naniniwala, ay abutin din tayo nitong mensahe na to. Dahil hindi naman tayo naniniwala, hindi tayo umiwas. Di. Tiyak, talagang mapaparusahan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayon pa lang, paniwalaan natin ito. Ngayong oras na ito, tinuturoan tayo ng Diyos na lahat itinuturo. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Kautosan, tinuturoan tayo. Bautismo, tinuturoan tayo. Kaya nga doon sa bagong langit, mga kapatid kaibigan, bagong langit na to ha, wala na tong lupa na to, wala na tong langit na ito. May sambaron. Mababasa natin yan. Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa natin ang bagong langit, bagong lupa. Versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag sinabing araw ng pamamahinga, Sabat yan. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Yan, kaya wala kang makikita doon ng mga ribulto, mga larawan, mga imahen. Dahil ayaw ng Diyos yan. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan. Pero mga kapatid kaibigan, pag hindi kayo naniniwala nitong mensahe na to, hindi talaga kayo makapasok doon.
Dahil ang mga pangalan lamang ang nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapunta ron. Pero ang mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan, yun ang impyerno. Ang kapatid kaibigan. Kaya dito, wag lang tayong magalit mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay makaiwas, makapagsisisi. Nasa inyo yon. Pag kayo hindi naniniwala, pag kayo ay magpatuloy sa pagharap ng mga rebolto o mga Diyos-Diyosan, nasa inyo yon. Dito, ipinahayag ang salita ng Diyos para malaman ng tao, para makaiwas ang tao sa parusa ng Diyos. Dahil darating talaga ito, mga kapatid kaibigan. Kapag hindi tayo makinig nitong salita na to, na hindi tayo umiwas ng ipinagbabawal ng Diyos, aabotin talaga ito. Aabot talaga ito, mga kapatid kaibigan. Nasa inyo yon. Ako, igo lang ako na nagpahayag sa kanyang salita. Ginamit lang ako ng Diyos para maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Para maipakilala ko ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po ang aking rito. Ako, ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento. Nasa inyo yun pag kayo maniniwala o hindi. Sa alam ng Diyos, ang inyong isip, laman ng puso, alam ng Diyos yan. Kung kayo'y natuwa o kayo'y nagalit o kayo'y naniniwala o kayo'y iiwas sa mga rebolto o mga imahen, matuwa ang Diyos. Dahil kayo'y naniniwala. Nasa inyo yon, mga kapatid kaibigan. Ang Diyos ay hindi namimili. Hinahayaan ng Diyos. Kung ano ang gustong gawin ng tao, hayaan ng Diyos yan. Doon na siya maniningil sa oras ng paghuhukom. Kung talaga ikaw ba'y naniniwala o hindi. Mga kapatid kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang Diyos na ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Wala nang ibang tagapagligtas. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umaga nito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig ditong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.